Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong nangyari po sa Cebu Province po mga kabida, kung saan po ay nasilat ito pong si Governor Gwen Garcia ni Pam Baricuatro, mga kabida. Kung tutusin po natin, tingnan po natin yung running counting po ng Commission on Elections. Behind talaga ito hong si Governor Gwen, napakalaking lamang po ni Pam Baricuatro po mga kabida. Okay? Now, ito po yung medyo unexpected ng mga Cebuanos. Ito hong pagkatalo po mga kabida ni Governor Gwen, dahil po ang lakas po ni Governor Gwen mga kabida, at in fact ang Cebu po ay tinuturing na Garcia country, Okay, although sa mga surveys may mga pagkakataon po na si Baricuatro po yung nanguna, mga kabida, pero kung titingnan po natin yung karanasan, yung kumbaga roots mga kabida sa political career ni Governor Gwen Garcia sa Cebu, napakalalim na talaga mga kabida. Okay? So, dahil ho dito, marami hong hindi ho makapaniwala na ganito kalaki yung lamang. Siguro, marami hong nagsasabi na kung manalo man ito hong si Pam Baricuatro, at least slim lang yung posibleng lamang po, mga kabida. Pero ngayon, iba napakalaki, In fact, sa latest counting po mga kabida ng Halalan 2025, as of 10:01, ngayong umaga lang po, mga kabida, meron na pong 78.93% yung naproseso po na election returns ng COMELEC. Okay? Now, nanguna ho dito kabida, ito hong si Pam Baricuatro. Sa counting po ng ABS-CBN Halalan 2025, si Pam Baricuatro po ay nakakuha po ng 868,646 votes, Okay? Pangalawa po itong si Gwen, meron pong 604,771 votes. So kung titingnan po natin yung lamang, almost 300,000 po mga kabida. Okay? Ito hong si Pam Baricuatro ay PDP Laban governor candidate po ito, mga kabida. Sa ilalim po ng PDP Laban po ito. At inendorso personally ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito pong si Vice President Sara Duterte. Pinuntahan talaga itong si Pam ni Vice President bago mag-eleksyon, mga kabida, para i-endorso ito, harap-harapan pong inendorso po ni VP Sara ito hong si Pam dyan po sa Cebu, Okay? Para ipamukha po kay Governor Gwen na ito na po yung aking kandidato, hindi na ikaw, Okay, mga kabida. So yun po yung nangyari. Okay? Tinambakan ng husto ni Pam Baricuatro po itong si Governor Gwen. Now, ang tanong po dito, bakit ho nagkaganito? Bakit ang laki ho ng lamang po mga kabida ni Pam laban ho dito kay Governor Gwen? Okay? Marami hong nagsasabi dahil ho daw sa kanyang association po kay PBBM, yung pagbaliktad daw mga kabida ni Governor Gwen sa kanyang suporta mula kay VP Sara sa mga Dutertes papunta dun ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Isa din sa mga nakita ho nilang dahilan kung bakit po ganito po yung lamang. Bakit po yung tao po, mga taga Cebu, ay hindi ho bumoto po kay Governor Gwen Garcia. Mind you, mga kabida, ang Cebu po ay kinukonsiderang Duterte country po yan, Okay, proven na po yan nung last 2022 presidential elections. Okay? Pangalawa po, mga kabida, ito hong perceive na hindi ho pagsunod ni Governor Gwen sa order po ng ombudsman, Okay, parang lumabas tuloy na hindi marunong sumunod sa batas, itong gobernador po ng Cebu. Matapos po mga kabida, naglabas po ng suspension order ito pong si Ombudsman Samuel Martires laban po dito kay Governor Gwen Garcia.
Ang sagot naman po ni Governor Gwen dito, mali yung ginawa po ng ombudsman, ano? Lumabag po siya sa batas. Kasi may provision kasi daw sa Omnibus Election Code na bawal ho mag-suspend ng isang political o elective official, ano, during the 90-day period, ano, ban, 90-day ban para ho sa suspension po mga kabida. Okay? At katunayan po niyan, okay, instead na siya po ay mag-submit sa ombudsman, sumunod dun po sa suspension order, nagsampa po ito ng complaint, ng reklamo, ano, sa Commission on Elections po mga kabida. Laban ho dito sa ombudsman po, ano, dahil ho lumabag daw ang ombudsman sa Omnibus Election Codes. Sa madaling salita po, lumabag po siya sa tinatawag kong election ban mga kabida, no? Patungkol ho dun sa suspension laban ho sa isang elective official kagaya ho niya. Okay? So, yun yung isa din sa mga nakita hong posibleng dahilan kung bakit po hindi ho siya sinuportahan po ng mga Cebuanos. Okay? At siguro, marahil, may mga nakikita na rin ang mga taga Cebu, observe ang mga taga Cebu, ano, patungkol ho sa trabaho, performance po, ano, ni Governor Gwen Garcia, mga kabida, ano. Yun po yung medyo factors na nakikita ko po, ano, sa kanyang pagbagsak, yung kanyang political career po mga kabida. Ito ngang pagkampi po niya, ano, kay PBBM, napakalaking bagay na po yan mga kabida, ano. Okay? Dahil ho, alam naman po natin na kinasusuklaman po ng mga tao, ito pong si PBBM, ano. Hindi ho nila gusto ang Marcos administration, lalong-lalo na po sa Cebu, na kilalang Duterte country po mga kabida. So dito ho nagmanifest yung revolution po ng tao, ano, sa pagtutol sa Marcos administration. Okay? Plus ito pa po, isa din sa mga factors din, ano, ito hong palpak na implementation po mga kabida ng 20 pesos per kilo na bigas. Although naipatupad po ito, isang araw lang po, ano, pero walang epekto po 'yon, ano? Kasi ho, isang araw lang po 'yon. Tapos ang sabi po ng Malacanang, promise fulfilled. Paano naging promise fulfilled 'yon na isang araw lang po, ano? Hindi lahat po ng mga taga Cebu nakabili po ng bigas. Pinatigil dahil ho, ang sabi daw ng COMELEC, bawal. Mismo yung COMELEC yung nagpatigil, ano, mga kabida. So yun yung medyo mali, ano, sa tingin ko po, ano, kung bakit po nag-iba yung ihip ng hangin, ano, instead na yung formidable, perceived as formidable na kandidato in the person of Gwen Garcia, doon po sila sumuporta mga kabida sa kalaban po, ano, ni Gwen, ito hong si Pam Maricuatro. Napakalaking bagay po yung endorsement po, ano, ni VP Sara kay Pam. Okay? Napakalaking bagay po yon mga kabida. Although sa mga surveys po, may mga pagkakataong lumamang po itong si Pam, ano? Pero yung perception po ng tao patungkol ho sa dalawang kandidato kung sino yung mas mabigat, ano? Ang weight kasi mga kabida nandun po sa incumbent governor, ano? Dahil ho sa kanyang karanasan at matagal na po sa politika, no? So ano po ang moral lesson po dito sa nangyari ho kay Gwen? Okay? Siguro pwede hong balikan po ni Governor Gwen yung kanya hong mga ginagawa. Okay? Yung kanya hong pakikitungo sa mga tao. Alright? At yung kanyang association sa administrasyong ito. Okay? Marami hong nagsasabi na nagkamali po si Gwen kung bakit po siya bumaliktad. Okay? Kung bakit po siya kumampi sa kalaban ng mga Duterte, which is the Marcos administration. Siguro akala po ni Governor Gwen na siya po ay matutulungan, ano, sa kanyang political career ni President Bongbong Marcos. Actually, yung endorsement po ni PBBM po sa kanya po makabida, walang epekto po yun, ano?
yung pagbalik ko ni PBBM twice dyan po sa Cebu bago ho maghalalan, walang epekto po yun, ano? Sa halip, mas nakatulong po ito kay Pambari 4. Okay? Nakasama po ito mga kabida kay Gwen. Alright? Dahil ho, doon po na-confirm at lalong-lalo na po yung sinabi po ni Gwen, yung kanya pong suporta po sa PBBM administration 100% po. Yun yung nakakasama kay Gwen po mga kabida. Sa tingin ko lang po, ano? Kaya siguro, yun yung dahilan kung bakit po ito po yung naging resulta po ngayon. Para sa akin, may hirapan na po mga kabida. Ito hong si Governor Gwen na makarecover dito sa lamang po ni Pam. Laban po sa kanya. Almost 300,000 po, ano? Considering meron na lang pong 22% yung natirang hindi pa po na proseso ng COMELEC, ano? Okay? Given the fact po na ibigay po natin sa halimbawa half of the 22% kay Gwen po yan, ano? Pero hindi po sapat sa tingin ko po, ano, na makahabol po ano kay Pambari 4 ito pong si Governor Gwen Garcia. So, yun po, ano, napakasaklap yung nangyari po sa Cebu sa mga Garcia, no, mga kabida. Siguro kung sinunod lang ito ni Governor Gwen, yung payo po ni Congressman John Pablo Garcia na sundin ang utos po ng ombudsman, baka po merong kumbaga sympathy votes, ano, na pwedeng maibigay po mga kabida dito ho kay Governor Gwen, ano? Pero ang problema, nagmatigas kasi, parang ano siya parang adverse siya doon ho sa order po ng ombudsman po mga kabida. Okay? So, yun po. Ang message po dito, malinaw po na malaki pa rin yung clout at influence po ng mga Duterte, mga kabida, over the influence of President Ferdinand Marcos Jr. Para po sa inyong komento at opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.